Okay, good to see you all today ng ating live service ngayon sa Dugukan. At maraming mga nagaganap ngayon sa pasimulang sabihin lang natin sa mga pasimulang mga activities ng kalikasan para sa mga mas lumalaking magaganap sa mundo. Ito ang napakahalagang information ngayon ng bawat isa na kailangan na talagang maintindihan ang proseso ng pag-angat ng ating mundo sa higher na dimension. Napakahalaga ito. Kaya nga, nandyan sila ngayon, yung mga Supreme Superlight Angels, at palagi natin itong ipinaliwanag sa lahat ng mga tao, lalo na sa mga kapatiran natin, upang kanilang ma-enhance ang kanilang mga kaisipan nito. Kung ano ang magaganap sa hinaharap, itong ongoing planetary ascension. Ibig sabihin, umaangat itong ating planeta sa mas mataas na frequency na siyang magbubukas ng mas mataas na dimension ng katotohanan. Ibig sabihin, mas mataas na dimension, mas mataas na enerhiya. Kaya ang ating planeta ngayon ay palapit na sa punto ng spiritual maturity na siya ay isilang siya sa bagong formation. Sabihin na natin bagong panahon. Ibig sabihin, mataas ang frequency dahil mataas ang spirituality. Ngayon ay makikita naman nating lahat na watak-watak ngayon ang mga iba't ibang mga klase-klaseng mga negatibong mga enerhiya na pumakalat at bumabalot sa buong mundo. Lalong-lalo na sa mga dimensions ng mga kaluluwa. Pag ang planeta ay binabalot ng maraming mga negatibong enerhiya, pati na rin mas lalo na yung mga dimensions ng kaluluwa na mortal dimensions. Kaya kailangan talaga na may cleansing process. Kaya ang itong kalikasan ay may saring paraan sa kanyang paglinis sa kanyang sarili. The way to heal itself. Yan ang natural course of the planetary ascension. Ibig sabihin ng natural course of the planetary ascension, hindi maiwasan sa bandang huli o sa malapit na matapos ang panahon na gumagalaw ang kalikasan sa mas malaking mga formation, mga activities ng kalikasan. Maging sa kaunawaan ng maraming mga tao ay tawagan nila ito na punishment o parusa ng Diyos sa mga makasalanang tao sa lupa. Well, totoo naman yan dahil sino bang hindi parusahan pag masyado ng makasalanan yung mga tao? Ngunit, sa mga mayroon ng complete surrender to God, na tumanggap, receive, align, and adapt, at natututo sila sa katuruan ng Divine Master ng langit. Yung ano ba yung katuruan ng Divine Master ng langit? Ang katuruan na yan ay mystical order formation. Bagaman ito ay common na sinasabi ng karamihan ng mga spiritual na mga katuruan, hindi pang material na mga katuruan. Misteryo. Kaya sa mga taong mayroong complete surrender to God, at kanilang naintindihan ang complete surrender to God talaga, ito ay isang malaking blessing ang nagaganap ngayon dahil nalalapit na ang iyong kaligtasan. Ibig sabihin sa napakalaking mga negatibong enerhiya na bumabalot ngayon sa mundo, nalalapit na ang iyong kaligtasan dahil nandyan sila ngayon sa kalangitan at iyong makita at inirelease sa iyo at natututo ka ng angels, contacts, and correction. At nandyan ang kalikasan ng hindi magawa sa tao ang paglinis ng ating mundo, magawang madaling linisin ng kalikasan.
Ngunit malaking punishment, parosya sa lahat ng mga taong hindi nakakilala sa tunay na sarili, tunay na kaligtasan dahil hinahangad nila ang mga bagay na makabulag sa kanilang mga kaluluwa at makatrap sa kanilang mga kaluluwa sa mga negatibong mga enerhiya na yung programa ng opposite formation, na ibig sabihin the art of destruction. Kaya ang mensahe ng Supreme Master, kailangan natin itong maunawaan. Ang Supreme Master sa langit, ating dinala ngayon na tanggapin natin ang katotohanan at mayroon tayong complete surrender to God. Itong complete surrender to God ay magawa natin ito sa pamagitan ng gawa rin. Hindi ito magawa o ma-fulfill, matupad ng isang taong hindi gumawa. Dahil madali man yung pagsasabing complete surrender to God. Ang panahon ngayon ay nangangailangan ng gawa. Dahil kailangan mong linisin ang mga enerhiya ng dyan sa iyong physical na katawan na yung mga enerhiya na yan ay mga negatibong enerhiya at nagdudulot ng pagkatrap ng iyong kaluluwa sa mga makamundong mga bagay at yung dahilan na hindi mo maunawaan ang tunay mong spiritual na pundasyon ng buhay. Kaya ngayon, pag maraming mga lindol ngayon at hinog na ang mga fault lines na ibig sabihin, dumating na ang ating panahon ngayon na itong planeta ay mayroong mga paggalaw sa kanyang mga sarili dahil kailangan niyang mayroon siyang transformation. Pati na rin sa physical ng katawan ng mga tao. Dumating na rin yung panahon na kailangan may transformation ng physical na katawan. Dahil ay kailangan yan sa kanyang pag-angat papunta sa higher na dimension. Hindi umangat itong ating planeta pag walang mga energy activation. Yung magbukas ng pag-angat ng planeta sa higher na dimension, itong malaking mga puwersa na tinatawag natin ng mga governing star formations. Kaya yung sa sinaunang mga panahon, ang mga depensyang kailangan yung mga depensyang mga diskomunyon, mga depensya, mga electromagnetic power, depensya sa mga lahat ng mga klaseng mga sakit-sakit, mga sakuna ngayon, governing star formation na. Na ibig sabihin, hindi lang ordinaryong mga electromagnetic power. Ang kailangan ngayon, yung complete surrender to God. Kung paano maging magkaroon ng complete surrender to God, tanggapin ang paraan ng kanyang ibinigay. Sa pasimula, sabihin lang natin sa preamble, ngayon ay yung preamble ng mas malaking magaganap sa hinaharap. Kaya sa pagbubukas na ng mga spiritual na kamalayan ng mga tao, hindi yan natin ipagkataka na kayo mismo, marami kayong mga mensaheng matanggap sa inyong mga sarili sa spiritual na paraan. Maging sa panaginip, maging sa mga pangitain, vision, makikita ninyo dahil yung dimension ng iyong kaluluwa, isa sa dimension o tatlong dimension ng inyong mga kaluluwa o apat na dimension, pangkabuuan, ay nakakunik yan sa advanced spiritual world. Kaya pag magbukas ang iyong advanced information sa spiritual function na maka-access ka sa living book of life or Akashic record, ibig sabihin, makagawa ka ng reading na darating sa panahon. Could be in the future or could be in the past. It's more or less ngayon. Kaya nga, isang napakalaking blessing sa lahat na kayo ay binuksan ng inyong mga kaisipang spiritual. Na makita ninyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Kaya makakita kayo ng mga pangitain, mga vision. Ang maging sa panaginip, makita ninyo kung anong mangyayari sa hinaharap. Dahil ipinakita yan ng yung guardian angel or spiritual master or mga spirit guys, ipinakita sa inyo yun ang magaganap sa hinaharap ng Diyos sa langit upang makapaghanda at makagbigay din tulong sa iba na ma-enlighten niyo yung iba na bumalik sa kanyang liwanag. Totoo yan. Dahil ang panahon ngayon ay sa ating sinasabi, this could be an extension point in time. Ibig sabihin, extension. Matapos ba ang mundo?
Ang panahon ay siguradong matapos. Walang duda yan. At hindi na yan kailangan pang i-predict na matapos yung panahon dahil ganyan talaga yung natural course of time. We began in the age time, Ice Age. Then pagkatapos ng Ice Age, then it could be in the ancient days. Pag matapos yung ancient days, then bagong panahon yung darating. Kaya ngayon, napakaraming mga tao sa mundo. At nandyan na yung mga pinadala ni Hesus Kristo sa langit. Mga anghel niyang nandyan na ngayon sa taas. Kaya when it comes to the what's a divine revelation, marami ang nagtanong, sino ba ang Diyos na tinutukoy natin dito sa what's a divine revelation? Mga Kristiyano ba tayo or ano tayo? Ang sagot yan, ang yung sinasabi natin Supreme Master of Wisdom, that refers to the supreme superlight body of the Lord Jesus Christ, of the Lord Yahweh, or of the Lord sino mang mga Diyos na ating mga pinaniwalaan sa ating mga buhay, na yan ang ultimate God. Nag-iisang Diyos at wala ng ibang Diyos na hari sa tanang hari, makapangyarihan sa lahat ng mga makapangyarihan. Yan ang tinutukoy ng supreme superlight body of the Omni-Supreme Absolute. Kaya sa kanyang pagpahayag sa tunay niyang ningning o liwanag, handa ba ang tao, handa ba ang mundo? Kaya kailangan may transformation. Kaya itong banal na programa ng Diyos ay hindi ito mapigilan ng kahit sino mang tao. Ngunit sa preamble ng itong nagaganap ng ating mga panahon ngayon, ng ating kalikasan, maraming mga pagsubok ng panahon, mga bagyo, mga lindol, mga baha, mga pumutok ang mga bulkan, itong lahat ng mga pagsubok. Kasali na yan yung mga digmaan, lahat-lahat ng mga kaguluhan na mangyayari sa mundo. Ang tawag niyan, Great Tribulation. Then in the preamble of that event and of time, ngayon sa ating bansa, maraming mga lindol. At hindi maiwasan yung mga malindol kasi hindi man mapigilan ng tao yan. At kailangan din na magdasal, tanggapin ng tao yung paraan para makakonect sila sa mga Supreme Superlight Angels. Para yung lindol na sabihin lang natin yung lindol na napakalakas yung lindol, hindi yan bumaba sa magnitude 8. Sabihin lang natin hindi bumaba sa magnitude 8. It could be 8 more or could be 9, so napakalakas. And then, nakita sa taas na ay maliwanag ang signal dyan. Kaya ibaba natin para hindi gumagalaw masyado yung mga tubig sa karagatan. At hindi maka-tsunami, hindi marami ang mga taong pumanaw sa astral spiritual dimension. Kaya, dapat bang ikakatakot ang mga tao sa katotohanan ng panahon ngayon? Scientifically, dito muna tayo sa scientific. Ibig sabihin na scientifically with explanation. Dahil yan ay galaw ng kalikasan. Dahil hinog na ang mga fault lines. At gumagalaw ang mga bulkan ngayon. We are in this place in the Pacific Ring of Fire. Na ibig sabihin, gumagalaw ang kalikasan. At sa ilalim ng kalikasan ay yung nagpagalaw ay yung matinding enerhiya na ang tawag sa enerhiya niyan, the bending star formation. Na yung mag-angat sa planeta in the higher dimension. Kaya mayroong transformation, shifting. Na ibig sabihin ng energy shifting, gumagalaw, shifting, mayroong change na mangyayari. Kaya magbago ang mapa ng mundo. Sabihin lang natin, pag mayroong change, could be, yung star mapping ay mas magbago rin. But dapat bang ikakatakot ang mga tao sa katotohanan? Wala. Hindi ito dapat katakutan ng mga tao. Kaya ibinigay ng Diyos sa langit yung kanyang direksyon. Complete surrender to God. Paano maging complete surrender to God? Do not rely so much in the material wealth. Huwag masyadong mag-rely, mananalig sa mga material na kayamanan. Dahil yung material na mga kayamanan, hindi yan magligtas ng iyong buhay. Hindi yan magligtas sa iyong kaluluwa sa kanyang paningil sa panahon na darating. Mismo itong inang kalikasan ay maningil sa mga taong sumisira sa kanyang sarili. Dahil yan ay yung katotohanan na nagaganap sa kapaligiran. Kaya nga yan ang pinakaaral ng bawat isa ngayon. Kaya yung mga namahayag
at nagpahayag, nakikita nila sa pangitain sa mga panaginip, ay may katotohanan. Kaya lahat ng mga panaginip na ibinigay ng guardian angel at sa spiritual master sa inyong mga spirit guides tungkol sa mga panahon ay yung lahat ng mga panaginip ay maging may katotohanan dahil ibinigay ang mga panaginip o pangitain para malaman ng isang tao ang mga panahon kung anong magaganap siya hinaharap. Kaya may katotohanan. Kaya pag hindi magkatotoo dahil may healing na nagagawa na nangyayari. This is a sort of warning. Ngayon, itanong natin sa ating sarili, dito tayo sa ating bansa. Hindi tayo hindi natin ito ba maabot sa pagkakasatuparan ng ating mga kaluluwa. Hindi tayo nagsisisi sa ating mga ginagawang mga kasalanan, pagsisira sa ating kapaligiran. Mga kasalanan na tayo lang ang mga nakakaalam, hindi natin masasabi sa iba dahil takot tayo. Sabihin lang natin, palagay natin na ganyan. Ngunit may maitago ba tayo sa Diyos sa langit? May maitago ba tayo sa ating mga ginagawang mga kasalanan ng buhay, paglabag natin sa mga batas at sa utos ng Diyos? Walang maitago. Lahat ay hayag sa mga mata ng Diyos sa langit. Kaya nitong konting panahon na natitira na mayroon tayong marami pang konting pagkakataon, marami pa tayong magagawa. Tanggapin lang natin ang katotohanan. Ano yung katotohanan? Tanggapin ang what's a divine revelation. Nandyan sila ngayon sa langit. Kaya nga, receive, align, and adapt. Pagdating ng panahon, napakahirap matutunan ng isang tao kung ano yan, nandyan sa kalangitan, supreme superlight angels ba yan, or alien technology ba yan, advanced technology ng mga taga-opposite force. Kaya, napakaraming mga kababalaghan. Kaya nga yung isang taong maunawaan ng isang tao at matutunan niya na tunay na Kristo ba yan or anti-Christ ba yan, piki na Kristo. Hindi na madaling madeterminar ng isang tao kung ano yung totoong Kristo at ano yung totoong hindi Kristo. Magdito lang tayo sa paniniwala sa relihiyon o maging sa mga spiritual practices. Kaya ngayon, anong klaseng katuruan ang ating kailangan ngayon na matutunan talaga sa panahon na ito? Mas maganda yung sa mga pagbaha, yung mga bahang, mga mangyayaring magaganap sa panahon. Pag bumaha ang isang lugar, sino bang mga maliligtas sa baha ngayon? Do you know kung sinong yung mga maliligtas sa mga baha ngayon na suddenly mayroong mga baha na nagaganap? Malaking mga baha kasi nagka-tsunami. And sino yung mga makaligtas? Yung malayo sa mga dagat, makaligtas na kaagad dahil malayo man sila sa dagat. Sino yung mga malayo diyon sa mga malaking mga big bodies of waters and then could not be dangerous as those closer. Pero siguradong maligtas ang mga buhaya kasi ang mga buhaya nandiyan tumira sa tubig. Ibig sabihin, in the preliminary phase of these events of time, as part of the natural course of the planetary ascension, yung mga epekto nito, yung mga tao, when you consider all those things as punishment, pinaniwalaan natin ba itong punishment na ito nang ibinigay ng Diyos sa langit kasi napakaraming mga taong hindi bumalik sa Diyos dahil makasalanan? Well, totoo yan. Dahil sino bang hindi parusahan pag masyadong makasalanan yung mga tao? Ngunit, pag ikaw ay yung mga buhaya ay hindi yun madaling malumos sa tubig dahil tumira sila sa tubig. Kaya sa ibang paraan. Ibig sabihin, maraming mga tao naniniwala na ito ay mga nagaganap ngayon ay mga parusang pinapataw ng Diyos sa sangkatauhan dahil ang mga tao ay maraming kasalanan at hindi bumalik sa kanyang liwanag. Well, hindi natin yan pwedeng i-rebuttal.
Dahil yan ay ikabubuti ng lahat pag ating maintindihan kung ano ang pinakarasyon niyan at ano ang idudulot niyan sa mundo at sa bawat kaluluwa ng tao sa buong mundo. Sa mga taong bumalik sa Diyos at naniniwalang may Diyos at gumawa ng serbisyo upang pangalagaan ang buhay at kalikasan at tinupad ang mga utos at mga batas ng Diyos, lalo na sa mga utos at batas sa bagong panahon. Yan ay napakalaking blessing dahil malapit na ang kaligtasan. Pumalapit na ang iyong tunay na kaligtasan na yan dahil nagaganap yung mga sinasabi ng Diyos sa langit. Itong kailangan kaintindi itong mas malalim na mga misteryo ng Diyos. Napakahalagang maabot sa kaunawaan ng tao. Lalo na ngayon dahil hindi natin mapigilan ang pagbabago ng mundo. Dahil kailangang magbago ang mundo upang magbago din ang mga tao. Kaya mayroong nagaganap ngayon na what's a divine revelation. Ang Diyos sa langit ay nagpadala ng kanyang mga anghel. If you are Christian, Jesus Christ is sending His angels. You are Christian. And if you are non-Christians, in the different names of God, your God is sending His angels there in the heavens now. Makikita siya ng mga. Buksan lang yung puso at kaluluwa. Kapag maintindihan na nandyan, ngayon ipinadala ang iyong mga magliligtas sa iyo. Ipinadala, ibinigay ng Diyos ngayon ang kaligtasan sa lahat ng mga taong tumanggap. Regardless if you are sinful or non-sinful, you'll be having complete surrender to God. Ibig sabihin, magbalik tayo sa liwanag ng Diyos. And of course, pag hindi tayo magbalik sa liwanag ng Diyos, dahil tayo ay naniniwala naman tayo na ligtas na tayo dahil nagdasal man tayo at marami tayong mga ginagawa, nagbigay tayo ng mga tulong sa mga tao. Ngunit patuloy tayo sa ating mga ginagawa. Sinisira natin ang buhay, sinisira natin ang kaligtasan. Mismo ang ating sarili ay sinisira natin dahil marami tayong mga kasalanan na hindi natin tanggapin, hindi na ipanatin natin doon sa harap ng Diyos sa langit. Dahil tayo ay naniniwala na tayo ay tama. Ibig sabihin yan, malaking mga pagkakamali din sa ating mismong sarili na nakita na natin dyan sa langit, na nandiyan mga anghel sa langit, sabihin pa natin mga satellites yan, sabihin pa natin mga aliens yan, na klaro namang mensahe ngayon, ibinigay para mabuksan ang spiritual ng kamalan. Ngayon, pag makita natin ang panahon, ngayon nakita niya sa inyong vision, ay, within few days from now, may mga ganap na mga ganitong mga magaganap, may bulkan na pumutok at baglindol at maraming mga tao na sabihin na yun, masawi nakita sa iyong pangitain. Kaya sinasabi mo sa mga tao at binigyan mo ng warning yung mga tao na mag-ingat kayo dahil may magaganap na ganyan. At yun talagang nangyayari. Warning mo yung mga tao. Ngunit ano ang direksyon ng mga tao? Patuloy ba yung mga tao sa kanilang mga ginagawa nang wala silang mga tunay na direksyon kung paano gagawin yung complete surrender to God? Kaya yung direction na yun, ay hindi natin sasabihin na ito ay punishment o ito ay blessing dahil kailangan natin matutunan itong pagkagising ng ating spiritual kamalayan at tanggapin ang kanyang banal na programa na ipaabot dito sa lupa. Ang kanyang banal na programa na ipaabot dito sa yuta na ang ating planeta ay umangat sa higher na dimension. Yes, imagine kung anong nagaganap sa ating mundo ngayon pag wala pang mga presensya ng banal na mga manulunda o banal mga anghel dito sa ating mundo. Sa mga napakalaking mga enerhiya na bumangga ngayon sa ating kapaligiran.
In the scientific model, lahat ay may kapaliwanagan. Kaya bakit nagkalindol? Dahil may tectonic plate na gumalaw. Bakit nagkalindol? Dahil volcanic activities yan. Kasi nag-active yung mga volcan. Kaya nagdudulot ng mga paglindol. Ngunit sa mystical point in life, sa ilalim yan. Sa mga napakailalim pa niyan. Bagaman sabihin natin sa kaluluwa niyan o sa espiritu ng mga galaw na yan, yung mga enerhiyang hindi maipaliwanag ng siyensya. Kaya itanong natin, ito ay may kapaliwanagan ba sa science? Sa science ay walang kapaliwanagan sa siyensya dahil mystical order formation. May enerhiyang bumabalot, may enerhiyang nagtulak at naghila ngayon kung anong magaganap. At yan yung tawag na ating inililarawan na divine program ng Diyos sa langit para dito sa lupa. Para sa sangkatauhan, buong mundo. Kaya pinalakas ng Diyos sa langit ang ating planeta ngayon upang hindi mawasak sa mga negatibong enerhiya na dulot din ng mga gawa ng mga taong mga sumisira sa kalikasan. Pati din sa atong bansa, pinalakas ng Diyos sa langit itong bansa natin. Kaya, dito tayo, kailangan natin ito na ma-realize na kailangan na tayo ngayon bumalik sa ating landas ng spiritual. Pag nakatulong tayo sa ating gawaing spiritual, and then panahon na para gumising upang ating balikan ang mga ningning ng ating kaluluwa sa mga pag-aaral ng mga misteryo ng Diyos. Dahil kailangan na sa panahon ngayon. Huwag tayong maging buhaya sa mga material na mga bagay dahil pag gusto man tayong pumasok sa kanyang kaharian, lahat nating nalikom sa pamaraan ng material ay kailangan bitawan lahat yan, ibigay na yon doon sa mga mahihirap upang tayo ay magkaroon ng liwanag ng Diyos at makapasok sa kanyang kaharian. May kayamanan ba tayong madala nitong panahon na darating? Okay lang pagbaha-baha pa lang yung ating mga mangyayari sa kapaligiran. Dahil sa mga baha, pag tayo ay buhaya, hindi man tayo mamamatay sa tubig. Buhay man tayo sa tubig. Ngunit pag hindi tayo buhaya, patay din tayo sa tubig. Ano ibig sabihin yan? Pag hindi tayo buhaya, hindi tayo makahilinga sa ilalim ng tubig. Dahil sabihin ng mga tao yan, pinaparusahan yan dahil hindi man sila bumalik sa liwanag ng Diyos. Yan ay ang katuruan sa tama at sa mali. Bawat mga galaw ng panahon, bawat galaw ng mundo ay ilarawan natin ng tama o mali dahil ang mga tao ay makasalanan. Tanggapin natin ang katotohanan, ang lahat ng mga tao ay may kasalanan. Kagaya ba ngayon ba, pag makinig tayo sa mga explanation ng mga tao, napakaraming mga explanation sa katuruan ng mga tama at saka sa mali. Ito ay tama, ito ay mali. Kaya pakinggan natin. Then ang tanong ngayon, sino bang tama at sino ba yung totoong mali? Na alam naman natin lahat ng mga tao ay makasalanan. Bakit hindi man na natin tanggapin na tayo ay makasalanan? Itong aking mga nagawang mga nalikom na maraming mga kayamanan na galing sa aking mga kasalanan ay kagaya din sa iba. Marami tayong mga kasalanan. Kaya ibigay natin ito lahat sa mga mahihirap at tanggapin natin. Na ibig sabihin, hatiin na lang natin itong mga kayamanan ng ating nalikom. Dahil hindi man ito kailangan ng Diyos sa langit. Hindi natin maihandog sa langit. Ang ating gusto ay mga kaligtasan upang maligtas tayo din itong bagong panahon na darating. As I said, nandyan ang Diyos sa langit. Walang duda-duda yan. In the scientific model or the non-scientific model, may Diyos na hahatol sa mundo. Kaya ipinadala niya ngayon ang kanyang mga anghel. Ngayon ay ipinasabi sa atin na isabi natin ito sa mga tao para at least itong mga tao ay may pagkakataon na maghanda sa kanilang mga sarili. Maniwala man sila o hindi maniwala. Nandyan sila ngayon. At darating ang panahon
Napakahirap na mag-connect sa kanila dahil hindi maintindihan ng tao kung ano ang tama at kung ano ang mali. Kaya nga ngayon, as earlier as now, gumising ang iyong spiritual ng kamalayan, mabuksan ang iyong spiritual channel upang ma-expand, ma-stabilize mo yung connection mo. Informations of advanced spiritual function, mag-connect sa Supreme Superlight Angels. Upang sa pagdating ng panahon na guluhin itong mga katotohanan ng mga taga-opposite command formation, ay alam mo na yung signal na yan, Supreme Superlight Angels yan. Maski mawasak pang itong mundo, ay ano bang ikakatakot mo dahil alam mo kung saan ka pumunta, saan ka pumasok. Na ibig sabihin, kailangan ba na yung spiritual? Kailangan ba na yung tunay na katotohanan na nakakonect, anchored by the Omni-Supreme Absolute, having complete surrender to God? Kailangan ba na mayroon kang space dyan na katirahan? O tumira ka sa wanang na yan upang ikaw ay mabuhay? Medyo mahirap itong maintindihan dahil ito ay mas malalim na kaunawang spiritual ang kailangan. Na ibig sabihin, hindi na kailangan sa iyong spiritual na mayroon pang mundo o space or wanang na kailangan mong tirahan dahil hindi na yan kailangan na yung spiritual. Kaya nga wala kang madala kahit isang material na yung nalikom dito sa mundo dahil sa lugar na yung puntahan ay walang lugar. Ano yung sabihin? Walang lugar. Hindi yan totoong mga lugar na ating mga nakikita ngayon. Kaya hindi totoong mga kayamanan. Ang ating mga nilikom dito sa mundo ay tunay na magbigay sa atin ng kaligtasan. Kaya ano ang ating direksyon ng buhay? Bago tayo pumasok sa mas malalim, sa mas mataas na antas ng katotohanan. Makapasok ba tayo pag hindi natin tanggapin ang mga liwanag na ibinigay ng Diyos sa langit ngayon? Sino naman ang pangalan ng iyong Panginoon ngayon? Kaya nandyan sila sa taas ngayon. Upang ibigay sa iyo yung divine intervention. Ang divine intervention ay matanggap ni namang yung taong tumanggap pagbukas sa kanilang mga sarili sa spiritual na kamalayan. Ang pagbukas sa spiritual na kamalayan ang nangailangan ng lessons, the 7 steps of the inner discovery of Durukan as enumerated as 7 steps of inner discovery or spiritual growth. So, mag-ingat-ingat ang lahat ngayon sa panahon dahil ang panahon ay talagang gumalaw ang mga malaking kursa sa kalikasan nitong panahon ngayon. At hindi sapat ang magdasal dahil utos man yan ng Diyos na magdasal at yan, gumawa din. Anong mga paghahandang kailangan? Kilalanin ang iyong sarili. Ito ay napakalagang lesson ng bawat isa na makikilala ang mga sarili. Dahil sa pagkakilala mo sa iyong sarili, matutunan mo na ikaw ay hindi lang ang iyong kaluluwa. Hindi ka lang physical na katawan. Maraming mga advanced spiritual function nandiyan sa iyong pagkatao na kailangan mong mabuksan upang mas lalong maintindihan mo ang ningning ng tunay na Diyos sa langit. Ang Diyos ay nandiyan sa mga kalangitan. At hindi natin alam sa anong exact na panahon ilabas niya ang kanyang tunay na liwanag. Kaya inihanda ngayon masyado ang planeta. Gumagalaw ang planeta natin ngayon. Bumibilis ang panahon. Ito ay nakita ng mga scientists. Bumibilis ang panahon natin ngayon. Bumibilis ang pag-ikot ng ating mundo. At bumibilis din ang paggalaw ng ating mga kalupaan. Dahil may enerhiya ng tawag na enerhiya, napakalaking enerhiya. That's part of the divine intervention. And of course, big punishment sa lahat ng mga taong hindi nakaintindi sa kanilang mga spiritual na pamalayan. Ngunit, sa panahon ng ito, kaya nga kailangan itong spiritual na kamalayan na mabuksan dahil
could be as a real blessing at all for everyone na naka-align sa frequency dahil kanilang maintindihan ang mga bagay na hindi pa nila na nasasabi sa kanila. At makikita nila ang mga bagay na hindi pa ipinaalam sa kanila. Dagdagan lang natin ng kaunawang spiritual. Dahil pag ipinakita yung mga bagay na hindi pa natin natutunan at ipaalam yung mga bagay na hindi pa natin narinig, ang ating utak ay gumagawa ng konsepto. That ay actually normal yan sa tao. Gumagawa sila ng konsepto. Ang isang utak ng tao, pag makikita ng mga bagay na hindi pa nasasabi at nakarinig ng mga bagay na hindi pa ipinaalam, gumagawa ng konsepto ang isang tao. Dahil siya ay may katilimuhan. Kaya maging pumasok dito sa formula na tama at mali. So ano ang tama at ano yung mali? Walang iskapo yan. Yan ang mundo ng physical na mundo. Intellect ng tao. Right and wrong. Dito tayo sa karunungan, higit sa kaalaman, na matutunan natin kung ano ang tama sa mali. Na ibig sabihin, life's mystical point. Bakit ngayon gumagalaw yung kalakasan? Bakit ngayon maraming mga lindol dahil diyan gumagalaw ang mga tectonic ng mundo, gumagalaw ang kalupaan ng mundo, gumagalaw yung mga bulkan. Hindi pa yon kasali yung mga cosmic activities nandiyan sa kalawakan na pumasok dito sa ating planeta. Yan ay tunay na katotohanan. Blessings yan na ibinigay ng Diyos na nagsasabi na malapit na ang iyong kaligtasan. Ngunit napakalaking sakuna para ng lahat sa mga taong hindi tumanggap at hindi naglinya sa kanilang mga sarili sa tunay ng ningning ng liwanag ng Diyos. And then marami pa ring loophole. Sabihin din ng mga taong mga skeptical na mga tao, maski ito sa ating mga sarili. Pag may sakuna dyan, may magka-tsunami dyan kay Lumindol, napakalakas yung lindol, hindi napigilan. Again, hindi yan mapigilan. Except by the divine will of God. Na humihina yung mga galaw ng mga lupa dahil may shielding. Maski malakas yung mga lindol, ngunit hindi magka-tsunami dahil pag magka-tsunami ay maraming mga mamamatay na mga tao. At yung kadalasan yung mga mamamatay ay yung mga taong hindi mga masama. Mga taong mga inosente dahil sa kahirapan, yung mga bahay ay hindi masyadong durable at made up of hindi mga matibay na mga materials. Kaya nawasak. And then, sasabihin na din ng mga tao na ayan, ay pinaparusahan yan. But itong maraming mga makasalanan, totoong mga makasalanan, na sumisira sa kalikasan, ay hindi pinaparusahan ng Panginoon dahil ito ay sila exempted muna ngayon. That's the concept ba in the mind. Ibig sabihin, sa lahat ng mangyayari sa mundo, sabihin natin pinaparusahan na yung mga tao na yan dahil makasalanan. Itong mga taong nandito sa kaharian ni Satanas, napakagandang kaharian dahil nandyan sa mga magandang mga lugar, na mga temptation na mga lugar, at ang masyadong mga sumisira pa sa mga kalikasan ay exempted muna sila ngayon sa mga baha dahil hindi man sila maabot ng mga baha dahil yung mga bahay nila doon sa taas at napakatibay pa. Ibig sabihin, sinasabi man ng ating utak na punishment yan. Kaya, exempted muna sa punishment itong mga taong may kaya at hindi madaling matamaan. At itong mga naghihirap na mga tao, nandyan sa kapaligiran,
mabutan ng gutom dahil walang pera na ipangbili ng mga pagkain. Pag may pera man na kaunti at hindi din makatravel pag makabili ng mga pagkain doon sa malayo, kaya sila una yung natamaan. Kaya ano bang katotohanan nitong mundong ating ginagalawan ngayon pag hindi natin mabuksan ang ating spiritual na kamalayan? Na ibig sabihin, pag ako ay bukas ang aking spiritual kamalayan, hindi na ako abala sa aking pag-iisip na, sino yung tama, sino yung mali. Lahat ay tama, lahat ay mali. Dahil yan ang katotohanan sa aral ng ating makikita sa mundo ngayon. Mas lalong gumulo ang ating panahon. Mas lalong gumulo ang ating bansa. Mas lalong gumulo ang ating mundo. Dahil may tama at may mali. Pag tayo ay nakagising sa ating spiritual na kamalayan, ay sabihin lang natin, ako ay may malaking tinapay dito. Saan man galing tinapay yan, nakuha mo yan? Ay, doon, kinuha kila doon sa tindahan. Hindi man nakalam yung tindera. Kaya, hatiin na lang natin ito lahat para sama-sama tayo. Na ibig sabihin, sino bang tao ngayon na hindi may nagkasala? Lahat ng mga tao ay nagkasala. Ngayon, ako ay nakagising ng spiritual na kamalayan. Alam na natin kung ano ang ating mga kasalanan. Kaya magdasal tayo sa Panginoon. Hingin natin sa Kanya na tayo ay makaligtas sa mga pagsubok ng panahon, sa gulo na gawa ng mga tao, at sa mga paggalaw ng mga kalikasan. Sa gulo na gawa ng mga tao, hindi maiwasan yan dahil may paniniwala ang bawat isa. Kaya walang tigil ang ating mga pagsubok sa panahon dito sa balat ng lupa pag hindi natin ito maintindihan kung paano natin tanggapin ang tunay na liwanag ng Diyos. Nandiyan ang mga anghel niya ngayon sa kalangitan. Handang magbigay sa iyo ng koneksyon. Hindi lang bigas. Hindi lang pira. Dahil pag tanungin mo ang Diyos sa langit ngayon, naglikom ako ng masyadong pira, maraming pira, kaya gumawa ako ng mga diskarte para magkapira, para umangat ang ating buhay. And then, pag tanungin natin ang Diyos, ang Diyos, pwede bang pumasok diyan sa kaharian mo? Yung sasabihin ni Kristo na, ibenta mo yung lahat mong mga ari-arian, ibigay sa mga mahihirap, at sumama ka sa akin. Kaya wala din maiwan sa ating mga nalikom na mga material na galing sa pamaraan ng kanyang kautosan. Unless sa pamaraan ng kanyang kautosan. Ngunit ang kautosan ng Diyos ay hindi nagsasabi na maglikom tayo ng mga kayamanan na ikasisira ng buhay, ikasisira ng bansa, ikasisira ng kalikasan. Kaya sino bang may iskapo sa batas ng Diyos at sa kautosan ng Diyos? Walang iskapo. Maski sabihin man natin ngayon na walang Diyos. And the scientific model, pag hindi ba ipinipromote, in the beginning na mayroon Diyos, and the scientific model ang ating ipromote, pwede rin na itong mangyayari ngayon. At the same story. Dahil dito tayo nag-aaral sa tama at sa mali. Hindi natin pinag-aralan ang tunay na katuruan ng pangaral ng Diyos sa langit. Yung kaalaman, higit sa karunungan. That is wisdom. Kaya ang inang katuruan, ang unang inang katuruan na dapat natin makamit natin ngayon ay yung inang katuruan na wisdom. Kapangyarihan ng pang-unawa. Na ibig sabihin, wisdom. Hindi kapangyarihan ng ating katalinuhan. Na ibig sabihin ito ang utos ng Diyos, my son, be wise. Sa anong landas? Sa landas ng art of life? Or sa landas ng opposite command formation? Kaya sa landas ng art of life, you have to activate your wisdom. Activate wisdom at magsimulang intindihin ang tunay mong pagkatao sa liwanag na mas mataas na katuruan ng Diyos sa langit sa pamagitan ng pag-practice ng angels contacts and connection.
Itong angels contact and connection, ito ang panghuling katuruan bago matapos ang panahon. Ito ang panghuling katuruan na ibinigay ng Diyos, inirelease niya ngayon upang matutunan ng tao kung anong mga klaseng kapangyarihan na magpaikot at gumagalaw sa ating mundo ngayon. Kaya pag magkalindol, magpagkabagyo, magka-tsunami dyan, o umala ng apoy, o umulaw ng yelo na napakalamig ang mundo, at yung bagyo ay, instead yung bagyo 500, naging 1,000 na. Napakalakas na yung mga bagyo. Dahil malakas ang kapangyarihan na nagtulak nito upang mangyayari ito sa ating kapaligiran. So, ano ang gagawin ng mga tao? Kaya if you are a writer of the book, sabihin mo dyan na hinatulan ang mga tao dahil sa ang mga tao ay lubhang makasalanan ng yung mga tao. Dahil yan yung presentation. In the book of Enoch, kaya itinuro ng Diyos kung ano ang mga magaganap. Especially yung mga napakalalim na mga katuruang espiritual. Ngunit wala na yung mga aklat ni Enoch dahil sa anong dahilan, hindi siya yung ayon ang mga kapangyarihan ng mundo na mabasa siguro ang mga aklat ni Enoch. Ngunit yan yung Enoch na yan ay babalik rin dito sa ating mundo. Sabihin lang natin yung si Father Enoch na hindi namatay dahil dinala ng fiery chariot of God into the heavens, and then which heavens, walang address na ibinigay, hindi alam ng mga tao. Bakit dinala? Baka buhay pa si Enoch ngayon o patay na ba? Sinong nakakaalam? O ano yung mga sinamahan? Sino yung sinamahan ni Enoch? Totoong Diyos ba o mga aliens ba kaya? Ay wala ding makapagprueba. Kaya ano ang tama at anong mali? Anong yung katotohanan? Anong mangyayari sa hinaharap? Anong direction mga tao? Saan tao pumunta? Ay hindi alam ng tao na may kaalaman. Hindi alam ng ninumang taong may intellect lang. Kaya kailangan ngayon mayroon complete surrender to God. Nandiyan sila ngayon at nakatingin sa bawat isa ngayon. Bawat isa. Ibig sabihin, mga tao lang yung tinignan. Hindi mga tao. Maski nga isang microbe ay makitang-kita ng mga Diyos sa langit, ang mga anghel sa langit. Dahil yan ang utos ng Omni-Supreme Absolute. Ngayon, paano niya iligtas ang mga sarili? Tumira tayo sa liwanag ng Diyos sa langit. Huwag masyadong matrap sa mga material ng mga bagay. Habang may panahon pa, gagawin ang mga nararapat na gagawin, having complete surrender to the Omni-Supreme Absolute. Hindi sa salita. Pag masyado tayong nag-rely ngayon sa material ng mga bagay, at masyado ang effort natin na katuon doon sa material ng mga bagay, darating ang panahon, huli na ang panahon. Dahil wala nang pagkakataon. Hindi madaling mabuksan ang iyong spiritual na kamalayan. Dahil nangangailangan niya yung buksan ng iyong arka ng iyong liwanag. Kaya pag maghanap tayo, okay lang sa panahon na natala sa kasaysayan yung arka ni Noah dahil may gumagawa ng arka. Ngayon ay in the Omega portion, the last point before the final judgment of that formation na muangat ang ating planeta, mundo, pumasok tayo sa higher na dimension, that is the Omega, the ending point. Na ibig sabihin, hindi yung maliit na arka na kailangan mong buksan or gagawin. Ang arka sa sino ng panahon ay pwede lang kasi gagawin ng mga tao. Ngayon, ang arkang gagawin mo ngayon ay napakalaki. Napakalaki. Kailangan ng mga dimensions ng iyong kaluluwa na mabuksan muna para magawa mong arka na yan at tulungan yung iba. Kaya kayong mga chapter ng dugukan, in the unit formation, in the unit scale, yung mga saan yung mga chapter na yun, gagawin ninyo yung arka dyan para maligtas yung mga tao. Ngunit turuan ninyo yung mga tao paano gagawin nila ang kanilang mga arka. The Ark of Light. Buksan ang spiritual na kamalayan. Tagapin ang divine intervention dahil yung magliligtas sa atin, ang Diyos sa langit at yung maghumatol sa mundo, ang Diyos sa langit hatulan ang mundo sa pamagitan ng kanyang liwanag. Buksan lang ang kanyang tunay na liwanag. Yan ay hatol na dito sa mundo. Mountains will bow down. Every tree will bow down. Ocean will roll and all the things in the earth
will bow down. You just imagine a tall mountain will bow down. Ano mangyayari yan? Paano mag-bow down itong mga bundok? Itong mga ocean, mag-bow down before the presence of God. Yung sinasabi natin Diyos sa langit. Mismo itong planeta mismo ay mag-bow down before the presence of God. Kaya anong mangyayari sa planeta? But do not be afraid. We are heading to the point in time that so cool. Maybe sabihin so nice, so beautiful. Dito lang tayo tumira sa katotohanan. Pero pag dito tayo tumira sa landas ng tama at mali, bawat mangyari sa panahon ngayon, mas ladong gumulo ang iyong isip dahil ayan, napanis na yan dahil pinaparusahan ng Diyos. Kaya nga tayo naghihirap, pinaparusahan tayo ng Diyos. Ang iyong mga trilyonaryong mga umuubos sa mga kalikasan ng ating planeta. Umuubos, sumisira sa kalikasan at kayamanan ng ating planeta. Sabihin natin ng ating kapaligiran ngayon ay binigyan ng biyaya ng Diyos. Kaya, masyadong ma-depress ang ating mga kapatiran na nandiyan naghihirap ngayon. Life is always beautiful. Kaya the mission of the Rukan is, ang mga mission niya ngayon, mga teachers of the art of life, gawin natin to make a wonderful world. Gagawa tayo ng napakagandang mundo in spite or in the midst of these things, of this situation. Ang gumulo ang ating kapaligiran. At maraming mga bahay na nanawasak at maraming mga naghihirap. Bakit man naghihirap? Mismo ngayong planeta, mismo ay naghihirap sa kamay ng itong mga taong sumisira sa kanyang sarili. At itong mga sumisira sa kanyang sarili ay naging blessed, naging mga honorable lahat. Na ibig sabihin, sa presensya ng mga honorable of the entire world, except for those who have surrendered to God. Except ha sa mga taong tunay na nagmamahal sa kalikasan, hindi man lahat. Marami din mga taong nandyan, mga honorable na mayroon ding magandang hangarin. Kaya, mas marami sana, mas maganda. Itong mga taong mga nantunay na may mga puso't kaluluwa na tumanggap sa divine intervention ngayon. Dahil itong divine intervention ngayon, ito ang magliligtas sa bansa. Ito ang magliligtas sa planeta. Ito ang magliligtas sa buong mundo. Ngunit sa paraan ng tao, malayong malayo. Walang paraan. Paano mo mapigilan ang paggalaw ng planetary ascension? Hindi mapigilan ang paggalaw ng planetary ascension for the reason humans are studying nature. Hindi gumagawa ng kalikasan. Hindi mapigilan na inumang tao o ng siyangkatuan ang paggalaw ng ating mga kalikasan ngayon dahil ang mga tao ay nag-aaral kung ano ang kalikasan. Hindi gumagawa ng kalikasan. Habang itong mga Supreme Superlight Angels gumagawa ng mga kalikasan, gumagawa ng mga mundo, gumagawa ng mga galaksy, gumagawa ng mga kosmos. Isa lang yung kosmos, di ba? Pero bakit gumagawa sila ng mga kosmos? In every dimension of the soul, in every dimension of the soul of the human, in every dimension of the aliens, in every dimension of the planets or stellar, mayroong mga dimensions pa rin. Kaya, hindi natin masasabi na third dimensional reality, fourth dimensional reality, fifth dimensional reality. Ibig sabihin niya mga dimensions ba na mayroong mga numerical count. Mabilang natin ba? Kaya yung sinasabi ko, ang katuruan ng Life's Mystical Poem, yung katuruan ng Divine Master sa Langit, way back so many years, ay walang scientific model na makaya nating ipaliwanag sa scientific model dahil itong absolute truth ay hindi kayang maipaliwanag sa scientific model.
Ngunit hindi nangangahulugan na hindi makatotohanan. Dahil lahat ng maipaliwanag ay nahahanay sa kahalaman. At lahat ng hindi maipaliwanag ay hindi mahahanay sa kaalaman. That is, higit sa kaalaman. Kaya hindi natin makompute ang ultimate God. Makompute ba ninyo si Kristo? Makompute ba ninyo ang kanyang paghatol dito sa mundo? Ipalabas ang mga katotohanan ng mga ganap sa hinarap sa mga pangitain. Kaya ngayon, napakahalagang gumising ngayon ang mga oracle sa mundo. Ang mga oracle ay under the office of the Sistine Lotus Star. Na ibig sabihin in the office of the formations of the Golden Island. Sabihin lang natin, Golden Island. In the pyramid of the secret pyramids of the entire planet. May mga tinatawag na mga lotus stars na ibig sabihin, isinilang din sila dito sa mundo. At yung kanilang mga function ay magbasa sila sa panahon. Kaya gagawa sila ng mga propesya upang maturuan ang mga tao. Kailangan din sila lahat ngayon ay gumising at mag-align sa formation, receive, align, ano. Upang hindi lang natin matakot ang mga tao, kundi mabigyan pa natin ng katotohanan ng direksyon ang mga tao na hindi ito dito sa tama at mali. Hindi ito lang dito sa punishment or blessing. Dahil masyadong depressed ang mga tao ngayon, hindi nila alam kung anong tama at anong mali dahil nadamaan sila ng mga sakuna. Ngunit itong mga, sabihin lang natin itong mga reptilian, ibig sabihin ng reptilian energy, reptilian ba, mga vampires of energy, dahil sinasak nila yung mga energy doon sa mga hindi alam, kaya busog na busog ang kanilang mga tiyan, kaya malaki ang kanilang mga nalikom. Ngunit hindi man sila natamaan ng mga tsunami, hindi man sila natamaan ng mga lindol, dahil napaka solid ang mga construction at iba pang mga marami silang magagawa, sabihin lang natin. Bakit naman masaya pa rin ang kanilang mga buhay? Dahil yan ay, sabihin din natin, karma yan nila, ay magandang karma sila. Ay ibig sabihin, maski man tayo ay makasalanan at hindi makasalanan, but in the shortcut, walang taong walang kasalanan. Kaya nga tayo ay magsisisi tayo sa lahat nating mga kasalanan ngayon dahil palapit na ang Diyos sa langit na magpalabas sa kanyang tunay na liwanag. Iyan ang pinaka-point ng Angels Contact and Correction. Ihanda ang mga tao sa mas malaking magaganap sa ating planeta. Kaya itong mga stars of the Sistine Lotus Star, na ibig sabihin, mga light warriors, light workers in the planet, they are scattering in the different parts of the world. Mayroon silang access sa mga aklat ng mundo na mabasa nila ang mga panahon nga darating, yan ay magaganap. Accurate yan. At kailangan din tayo matututo nitong direction nating sinasabi ngayon. Art of life or art of destruction. Dahil kailangan ng mga tao na ma-anchor ngayon ang mga tao sa tunay na liwanag. Malaking liwanag. Parang hindi depress yung mga tao. Matulungan natin ang mga tao. Everybody by this time needs healing. We should inspire everyone to keep up the best vigor of spirit. Maski mawasak mga mundo, huwag tayong magpatalo sa mga negatibong enerhiya. Dahil may Diyos sa langit, will of God lang tayo. Ang ibig sabihin ng will of God, huwag matakot sa mga magaganap because before magaganap, bago pa mangyayari ang mga malaking mga ganap sa panahon na darating, ipaalam na ng Diyos sa inyong sarili sa pamagitan ng kanyang mga anghel na ipinadala ngayon upang ikaw ay maligtas. At kailangan na tayo lahat na maligtas. Lahat ng tao kailangan maligtas, kaya tulungan natin yung mga taong very depressed by this time. Tulungan natin ang mga taong very depressed by this time, moral support, spiritual support. Huwag na natin tulungan itong mga reptilian. Itong mga reptilian, sabihin ng mga reptilian, yung lahat ng mga kumakain, magsak ng mga enerhiya ng ibang mga tao. Enlighten natin sila na huwag masyadong buhaya sa inyong mga sarili dahil malapit na ang panahon. Walang kahit isa mang material, maliit na mga kayaman nating madala
sa hell na dimension. Darating din ang panahon na walang gamit ang mga bagay na yan. Kaya, kailangan tayong babalik sa kanyang liwanag. May ebidensya tayo. Maghanap siya maghanap ng tao ng ebidensya niyo. Totoo ba yung sinasabi niyo? Hindi. Ating patutuhanan na yung sinasabi ng iyong aklat ay totoo. Magalit pa ba sa atin yung mga tao? Nga ating patunayan ang sinasabi ng iyong paniniwala ay totoo. Gagawin lang natin ito. Sabi ng tao ay pinaparusahan sila. Totoong pinaparusahan dahil makasalanan. Sino ba hindi parusahan na lahat ng mga tao ay makasalanan? Pero ano atong gagawin? Itong parusa pala nito ay blessing para ito. Para makagising tayo sa ating spiritual na kamalayan at matanggap natin ang tunay na kaligtasan. At ang mahalagang lesson na kailangan ninyong idagdag sa inyong ngayong mga gawain, especially the AGM, Formula 1, Gabinet Star Formation. Kailangan ninyo na ilagay dyan. Pag makita ninyo dyan, mayroong star dyan na drawing. Ang star dyan ay, that is the body. That refers to your body. Kaya, kung saan nakalagay ang 1, at yung 2, ang 3, ang 4, and 5, i-karga na niyo dyan sa inyong katawan. Para magising yung mga spiritual functions na kailangan makakunik sa governing star formations. Dadaan niya, kaya nga inilagay yung mga aerial dimensional portals para madali niyang pagpasok ng yung mga contacts sa governing star formations. Palace of the Olympus Stars, Supreme Superlight Angels. Itong Supreme Superlight Angels, ito ay yung nagdala ngayon ng divine intervention. Kaya pagguluhin na ito sa panahon din na darating, maging ngayon o bukas o susunod na susunod na linggo o susunod na buwan o susunod na taon, hindi lang natin alam. Pag masyado ng maraming mga taong makakaalam nito. So kaya nga, as earlier as now, magsimula ng i-master ninyo ang inyong mga lesson. Dahil itong lesson na ito ay siguradong darating ang panahon, very soon, na pag marami ng mga tao, ang opposite side, gagawa din sila ng paraan. Para yon gumulo yung isip ng tao. O totoo ba yung Supreme Superlight Angels o hindi? Mga aliens man yan. Kaya nga, ang signal sa inyong katawan ngayon, kailangan matutunan ninyo anong klaseng signal. Ating balikan. Sa unang panahon, could be discommunion ng mga kapangyarihan. Ngayon ay hindi na yan. Super electromagnetic power. And then could that be as today? Dahil nakaraan na yan. Ngayon ay governing star formation. Ibig sabihin, kapangyarihan na mas malaki na hindi maipaliwanag natin sa siyensya dahil walang kapaliwanagan. Ngunit iyong maintindihan pagbuksan ang iyong spiritual na kamalayan. At kailangan natin na maghanap kayo ng paraan for the lightship initiation. Kailangan. At dalhin ninyo yung mensahe. Ipaalam ninyo sa inyong mga kapatiran, sa sino mga taong gusto niyong tulungan, dahil ito na talaga ang panahon. Dumating na yung panahon na ang panahon ay talagang ganito. Pabago-bago ang panahon at accelerated. Meaning lumalakas ang enerhiya na nagtulak at naghila ngayon sa ating planeta upang magbago ang panahon. Yan lang ang importanteng mga bagay. At ikopya ninyo, there should be the release by after this. And then Labas Roslan will release the lesson. I-release, ikala ma-release niya Labas yun. Isorti na nila sila las. Dahil masyang oras yung may kuhan. Ang Formula 2, yan ang gagamitin ninyo. And then Formula 3, kailangan yan. Paggawa ninyo yan, any of the lessons of the art of life, pwedeng heaven's embrace. Heaven's embrace. Di ba ganyan lang heaven's embrace? And then you have to memorize the divine words.
So bago mahuli siya panahon, kailangan makagising sa inyong mga espiritual na kamalayan at mas malalim pa na pagkaunawaang espiritual. Hindi na ngayon sa panahon, ang panahon na yun na sabihin natin na yung tama at kung ano ang mali. Dahil hindi talaga yung katuruan na tama at mali. Ang katuruan na kailangan maintindihan ng tao ngayon kung ano ang tama sa mali. Lahat ng sasabihin natin sa tama at mali ay yan, ay tama lahat yan at mali lahat yan dahil ito ang disiplina ito. That is intellect. May rationality tayo dahil may utak ang tao, ang bawat isa. Ngunit ang kailangan natin ngayon ay yung katuruan na ating matutunan, yung pag-alam kung ano ang tama sa mali. Na kailangan yan, ang yung tunay na spiritual na kamalayan, complete surrender to the omniscient action. Dahil ang Diyos ay palapit ng magpalabas sa tunay ng kanyang liwanag at ang kanyang pagpahayag ay magbago ang panahon. Pagbalaan sa kinabuhi o sa kinaiyahan. Game.